Sa isang maliit at tahimik na baryo sa probinsya, halos lahat ay kilala si Teacher Myrna. Mahigit 20 taon na siyang nagtuturo sa pampublikong paaralan. Kilala siyang istrikta. Yung tipong isang tingin pa lang niya ay tatahimik na ang buong klase. Ayaw niya ng nahuhuli. Ayaw niya ng walang assignment. At lalong ayaw niya ng batang nagsisinungaling. Pero sa likod ng kanyang pagiging mahigpit ay isang pusong madaling maantig. Class, alas 7 ang simula ng klase natin. Hindi alas 7:30. Hindi alas 8. Maliwanag. Apo, Teacher Myrna. Sabay-sabay na sagot ng mga bata. Ngunit halos araw-araw, may isang estudyanteng hindi nakakasabay sa unang attendance. Si Lito. 12 taong gulang si Lito. Payat, tahimik, at bihirang makipaglaro sa mga kaklase. Isang umaga, nagsisimula na ang klase nang marinig ang mahinang katok sa pinto. Naroon si Lito. Napalingon ang lahat. Hingal na hingal ang bata, pawisan at maputik ang kanyang mga paa. Lito, seryosong sabi ni Teacher Myrna. Anong oras na? Yumuko ang bata. Pasensya na po, teacher. Ilang beses na kitang pinagsabihan tungkol sa pagiging late. Marami na po. May ilang batang napatawa. Tumahimik kayo, saway ni Teacher Myrna. Muling tumingin siya kay Lito. Napansin niyang mas malala na ang tsinelas nito. Halos mapunit na ang isang strap at nakatali lamang gamit ang manipis na alambre. Bakit ka na naman nahuli? Tahimik si Lito. Lito? May ginawa lang po ako sa bahay. Ano yon? Hindi sumagot ang bata. Napabuntong hininga si Teacher Myrna. Umupo ka na. Opo. Tahimik na nagtungo si Lito sa pinakahuling upuan. Nung una, inakala ni Teacher Myrna na isa lamang itong batang tamad. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, may mga bagay siyang napapansin. Tuwing recess, naglalabas ng kani-kanilang baon ang mga bata. May kanin at hotdog. May itlog, may pandesal, may biskwit. Ngunit si Lito, tubig lang. Lito, nasaan ang baon mo? Minsan niyang tanong. Hindi po ako gutom. Ngunit habang sinasabi yon ng bata, nakatingin ang mga mata nito sa sandwich ng katabi. Makalipas ang ilang minuto, palihim na pinisil ni Lito ang kanyang tiyan. Hindi yon nakaligtas sa paningin ni Teacher Myrna. Kinabukasan, nagdala siya ng 2 pandesal. Lito, po, sobrang baon ko. Ayoko namang masayang. Inabot niya ang pandesal. Okay na lang po ba to? Oo. Salamat po. Mabilis itong kinain ng bata. Doon nagsimulang magduda si Teacher Myrna. Hindi lang kahirapan ang nakikita niya kay Lito. Parang may mas malalim na dahilan. Isang araw, napansin niyang nakatulog ito habang nagtuturo siya. Lito! Nagising ang bata. Nagtawanan ng ilan. Pasensya na po. Bakit ka natutulog sa klase? Hindi na po mauulit. Hindi yan ang tanong ko. Bakit ka inaantok? Tahimik na naman si Lito. Pagkatapos ng klase, pinaiwan niya ito. Lito, may problema ba sa bahay? Wala po. Sigurado ka? Opo. Nasaan ang mga magulang mo? Biglang nagbago ang mukha ng bata. Wala na po sila. Natigilan si Teacher Myrna. Ano ang ibig mong sabihin? Patay na po si nanay at tatay. Hindi niya alam yon. Kanino ka nakatira? Sa kamag-anak po. Mabait ba sila sa'yo? Tumango agad si Lito. Opo, pero hindi tumingin sa kanyang mga mata ang bata. Doon lalong naghinala si Teacher Myrna. Kinabukasan, nahuli na naman si Lito. Sumunod na araw ay ganoon ulit. Hanggang isang hapon, nagdesisyon si Teacher Myrna. Hindi niya ito tinanong, sinundan niya ito. Naglakad si Lito palabas ng paaralan. Ngunit sa halip na dumiretso pa uwi,
Huminto ito sa isang maliit na tindahan. May binigay sa kanyang 2 galon ang tindera. Binuhat yon ni Lito. Mabigat, halos nakatagilid ang payat nitong katawan habang naglalakad. Sinundan siya ni Teacher Myrna mula sa malayo. Pagkaraan ng halos 20 minuto, narating ni Lito ang isang lumang bahay. Hindi pa man siya nakakapasok ay may sumigaw na babae. "Lito, ngayon ka lang." "Pasensya na po. Nasaan ang tubig?" "Nandito po." "2 lang?" "May assignment pa po kasi ako." "Assignment? Akala mo ba yayaman ka sa pag-aaral?" Napahinto si Teacher Myrna sa likod ng isang puno. Hindi siya makapaniwala sa naririnig. Maya-maya'y lumabas ang isang babae. "Magpakain ka muna ng baboy. Pagkatapos magsiba ka ng kahoy." "Pero tita, may assignment po kami." "Aba, sumasagot ka na?" "Hindi po." "At huwag kang gagalaw ng pagkain sa mesa. Para yun sa mga anak ko." Yumuko si Lito. "Opo." Parang may humigpit sa dibdib ni Teacher Myrna. Kaya pala walang baon. Kaya pala laging pagod. Kaya pala laging nahuhuli. Hindi tamad ang bata. Bago pumasok sa paaralan, marami na itong gawaing bahay. Pag-uwi naman, panibagong trabaho ang naghihintay. Nagpatuloy siyang magmasid. Maya-maya'y lumabas muli si Lito. May dala itong palanggana ng labada. Pagkatapos noon, nagpakain ito ng baboy. Nagsibak ng kahoy, nagwalis ng bakuran. Samantala, ang ibang batang nasa loob ng bahay ay kumakain at nanonood ng telebisyon. Lumalim ang gabi. Hindi pa rin kumakain si Lito. Nakita ni Teacher Myrna na pumunta ito sa kusina. Binuksan ang kaldero, walang laman. Tiningnan ang isang plato sa mesa. May natirang maliit na piraso ng pritong isda. Kukunin na sana nito nang marinig ang boses ng kanyang tiyahin. "Huwag mong gagalawin yan." Napaatras si Lito. "Para saan ako yan bukas?" "Gutom na po ako, tita." "E di uminom ka ng tubig." Nanlaki ang mga mata ni Teacher Myrna. Hindi na niya kayang panoorin pa. Pero bago siya makalapit, nakita niyang kumuha ng baso si Lito. Pinunuyo ng tubig at dahan-dahang ininom. Pagkatapos ay umupo sa isang sulok. Inilabas ang kanyang notebook. Sa ilalim ng mahinang ilaw, nagsimula siyang gumawa ng assignment. Kumakalamang sikmura, pagod ang katawan, ngunit nag-aaral pa rin. Tahimik na napaluha si Teacher Myrna. Ngayon niya naintindihan ang lahat. Ang batang palagi niyang pinagsasabihan dahil nahuhuli sa klase. Gumigising pala ng madaling araw upang magtrabaho. Ang batang inaakala niyang walang interes sa klase ay pumapasok pala na walang laman ng tiyan. At ang batang laging nakatitig sa pagkain ng iba ay hindi pala simpleng naiinggit. Gutom lang si Lito. Kinabukasan, maagang dumating si Teacher Myrna. Ngunit wala si Lito. 7:00, wala pa rin. 7:30, wala. Hanggang halos 8:00 na nang makita niya itong tumatakbo patungo sa classroom. "Teacher, pasensya na po." Humihingal si Lito. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi siya pinagalitan ni Teacher Myrna. "Halika rito." Nagulat ang bata. Lumapit ito. May inilabas si Teacher Myrna mula sa kanyang bag. Isang supot. May kanin, itlog at 2 piraso ng longganisa. "Teacher, kumain ka muna." "Ano po ito?" "Almusal." Umiling si Lito. Hindi po ako makakabayad." "Wala akong sinabing bayaran mo." Tumingin ang bata sa pagkain. "Bakit po?" Napangiti si Teacher Myrna. Dahil mahirap mag-aral kapag gutom. Unti-unting napuno ng luha ang mga mata ni Lito. Hindi niya alam na nakita ni Teacher Myrna ang lahat kahapon. At hindi rin niya alam na habang pinapanood siyang kumain, may nabubuong desisyon sa isip ng kanyang guro. Hindi sapat na bigyan lang siya ng pagkain. Hindi sapat ang ilang pandesal. Hindi sapat ang kaunting pera. Dahil pagkatapos ng klase, babalik lang si Lito sa parehong bahay. Sa parehong gutom, sa parehong hirap. Kaya ng hapong yon, tinawag siya ni Teacher Myrna. "Lito, may itatanong ako sa'yo."
Ano po yun? Kung bibigyan ka ng pagkakataong makapag-aral ng maayos, ano ang gagawin mo? Hindi nagdalawang isip ang bata. Mag-aaral po ako ng mabuti. Bakit? Napatingin si Lito sa labas ng bintana. Dahil ayokong habang buhay akong ganito. Tumahimik si Teacher Mirna. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa bata. Hindi pa alam ni Lito, ngunit ang susunod na sasabihin ng kanyang guro ang magiging simula ng pinakamalaking pagbabago sa kanyang buhay. Dahil sa araw na yon, hindi lang awa ang ibibigay ni Teacher Mirna sa isang ulilang estudyante. Bibigyan niya ito ng tahanan. Hindi naging madali ang desisyon ni Teacher Mirna na kupkupin si Lito. Hindi sila mayaman. Wala siyang malaking bahay, negosyo o ipon sa bangko. Ang tanging pinagkukunan niya ng kabuhayan ay ang maliit niyang sahod bilang public teacher. Ngunit nang makita niya mismo kung paano tratuhin si Lito ng mga kamag-anak nito, hindi na kinaya ng kanyang konsensya na pabayaan ang bata. Matapos makipag-usap sa mga kinauukulan at sa tiyahin mismo ni Lito, pinayagan siyang pansamantalang alagaan ng bata. Isang hapon, dumating si Lito sa maliit na bahay ni Teacher Mirna. Iisa lamang ang dala nito, ang lumang backpack na ilang beses nang tinahi. "Diyan na po ba ako matutulog?" tanong ni Lito habang nakatingin sa maliit na silid. "Oo, pasensya ka na't maliit." Agad na umiling ang bata. "Malaki na po ito para sa akin." Napangiti si Teacher Mirna. "Bakit?" "Dati po kasi, minsan sa sahig lang po ako natutulog." Nawala ang ngiti ng guro. Hindi na siya nagtanong. Inayos niya ang manipis na kutsyon at inilagay ang malinis na kumot. "Simula ngayon, kwarto mo na yan." Dahan-dahang inilapag ni Lito ang backpack. Hinaplos nito ang unan na para bang napakamahal na bagay. "Teacher, sigurado po ba kayong pwede akong manatili dito?" "Oo naman. Hindi po ba ako magiging pabigat?" Lumapit si Teacher Mirna. "Makinig ka sa akin, Lito. Bata ka. Ang trabaho mo ngayon ay hindi problemahin kung saan ka matutulog o kung may kakainin ka bukas." "Ano po ang trabaho ko?" "E di mag-aral." Yun ang unang gabi sa mahabang panahon na natulog si Lito nang hindi nag-aalala kung gigisingin siya upang mag-igib o magsibak ng kahoy. Ngunit habang mahimbing ang tulog ng bata, gising naman si Teacher Mirna. Nasa mesa ang kanyang buwanang budget, kuryente, tubig, pagkain, pamasahe, mga bayarin sa paaralan. Napabuntong hininga siya. Dahil simula ngayon, dalawa na silang kailangang mabuhay sa maliit niyang sahod. Kinabukasan ay maagang nagising si Lito. Paglabas niya ng silid, may naamoy siyang masarap. May sinangag at itlog sa mesa. "Teacher, para kanino po yan?" Napalingon si Mirna. "Sa kapitbahay." Napakamot si Lito. Napatawa naman ng teacher. "Para sa'yo, syempre." Naupo ang bata. Ngunit bago kumain, napansin niyang may maliit na lunchbox sa tabi. "Ano naman po ito?" "Eh di baon mo." Parang hindi makapaniwala si Lito. Binuksan niya yon. May kanin at ginisang gulay. Simple lang, pero para kay Lito, tila handa yun mula sa isang mamahaling restaurant. "May baon na po ako?" "Oo naman." Bukas din?" "Oo. Sa susunod na araw." Napatingin si Teacher Mirna sa kanya. "Araw-araw." Biglang yumuko si Lito. "Oh, bakit?" Ayaw niyang makitang umiiyak siya. Sa loob ng maraming buwan, nasanay siyang panoorin ng ibang bata habang kumakain. Ngayon, may sarili na siyang baon. Lumipas ang mga buwan, unti-unting nagbago si Lito. Hindi na siya nahuhuli. Hindi na siya natutulog sa klase. At mula sa pagiging tahimik na batang nasa likuran, naging isa siya sa pinakamagaling na estudyante ni Teacher Mirna. Ngunit walang nakakaalam sa mga sakripisyong ginagawa ng kanyang guro. May mga pagkakataong itlog lang ang ulam ni Teacher Mirna upang may karne si Lito. May mga pagkakataong hindi siya bumili ng bagong sapatos dahil kailangang bayaran ang school project ng bata.
At nang masira ang kanyang lumang payong, tiniis niyang mabasa sa ulan dahil mas kailangan ni Lito ng bagong notebook. Isang gabi, nawalan sila ng kuryente. Hindi kayang bayaran agad ni Teacher Mirna ang bill, kaya nagsindi siya ng gasera. "Teacher, matulog na lang po tayo," sabi ni Lito. "May exam ka bukas." "Kaya ko na po." "Hindi, dito ka." Magkatabi silang naupo sa mesa. Sa ilalim ng maliit na liwanag ng gasera, tinuruan niya si Lito sa mathematics. "Kapag ganitong problem, huwag mong tingnan agad ang hirap," paliwanag niya. "Isa-isahin mo." Napangiti si Lito. "Parang buhay po." Napatingin si Teacher Mirna. "Aba, marunong ka ng pilosopo." Nagtawanan sila. Ngunit pagkatapos ay naging seryoso ang guro. "Lito, po, may gusto akong tandaan mo habang buhay." Tahimik na nakinig ang bata. "Anak, kahit anong mangyari, huwag mong bibitawan ang iyong mga pangarap." Yun ang unang pagkakataong tinawag siyang anak ni Teacher Mirna. Hindi nakapagsalita si Lito. "Maraming bagay ang pwedeng mawala sa iyo," patuloy niya. "Pera, bahay, ari-arian. Pero ang edukasyon," hinawakan niya ang ulo ni Lito. "Iyan ang tanging yaman na hindi mananakaw sa iyo." Tumango ang bata. "Opo." Lumipas ang mga taon, nagtapos si Lito ng elementarya bilang isa sa pinakamahusay sa kanilang batch. Pagkatapos ay high school. Habang tumatanda, tumutulong siya kay Teacher Mirna. Nagdidilig ng halaman, nagluluto, naglilinis at gumagawa ng maliliit na trabaho kapag bakasyon. Hanggang dumating ang araw na matagal na nilang kinatatakutan. Kailangan niyang umalis. May oportunidad sa Maynila. Maaari siyang magtrabaho habang nag-aaral sa kolehiyo. "Pupunta ako, teacher." Natahimik si Mirna. Alam niyang darating ang araw na yon. Pero iba pala kapag naroon na. "Sigurado ka?" Opo. Mahirap ang Maynila." "Alam ko po." "Wala kang kakilala ron?" "Kakayanin ko po." "Paano kung magutom ka?" Ngumiti si Lito. "Naranasan ko na po yun." Napayuko si Teacher Mirna. "Paano kung mahirapan ka?" Lumapit si Lito. "May itinuro po kayo sa akin." "Ano yon?" "Isa-isahin ang problema." Napangiti ang guro. Sa araw ng pag-alis, maliit lamang ang dala ni Lito. Ilang damit, mga lumang libro, at kaunting perang naipon ni Teacher Mirna. Sa terminal, hindi halos makapagsalita ang dalawa. "Teacher, kapag nakaipon po ako, babalik ako. Huwag mo akong isipin." "Pero, ang isipin mo ay ang kinabukasan mo." May hinugot si Teacher Mirna mula sa kanyang bag. Isang lumang ballpen. Kupas na ang kulay nito at may mga gasgas sa katawan. Teacher, paborito niyo po yan." "Oo. Bakit po ibibigay niyo sa akin?" Hinawakan niya ang kamay ni Lito at inilagay doon ang ballpen. "Maraming lesson plan ang naisulat ko gamit yan. Maraming pangalan ng estudyante, maraming grado." Napangiti siya. "Ngayon, ikaw naman." Napatingin si Lito sa ballpen. "Anong isusulat ko?" Di ang buhay mo." Hindi na napigilan ng binata ang kanyang luha. "Gamitin mo yan para isulat ang tagumpay mo." Mahigpit na niyakap ni Lito ang kanyang guro. "Hindi ko po kayo makakalimutan. Hindi mo kailangan bumalik para bayaran ako. Pero babalik pa rin po ako." "Lito, pangako." Dumating ang bus. Isa-isang sumakay ang mga pasahero. Bago umakyat, lumingon si Lito. Nakatayo si Teacher Mirna sa terminal. Pilit na nakangiti kahit nangingirid ang luha. "Kaya mo yan," sigaw niya. "Opo." "Mag-aral ka ng mabuti." "Opo." "At kumain ka sa tamang oras." Napatawa si Lito habang umiiyak. "Opo, teacher." Umandar ang bus. Mula sa bintana, patuloy na kumaway si Lito. Kumaway rin si Teacher Mirna. Hanggang sa lumiit ang bus, hanggang sa tuluyan itong mawala sa kanyang paningin. Doon lamang hinayaan ni Teacher Mirna na bumagsak ang kanyang mga luha. Ang bahay na dati niyang inuuwian ng mag-isa ay magiging tahimik na naman. Ngunit masaya siya
Dahil ang batang minsang walang makain ay papunta na ngayon sa lugar kung saan maaari nitong abutin ang kanyang mga pangarap. Samantala, sa loob ng bus, mahigpit na hawak ni Lito ang lumang ballpen. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa Maynila. Hindi niya alam kung ilang beses siyang mabibigo, kung ilang gabing matutulog siyang gutom, o kung ilang pagkakataong gugustuhin niyang sumuko. Ngunit isang bagay ang sigurado niya. Babalik siya. At kapag dumating na ang araw na yon, gusto niyang maipakita kay Teacher Myrna na hindi na sayang ang bawat pisong ginastos nito. Bawat gabing ginugol sa pagtuturo at bawat sakripisyong ginawa para sa ulilang bata na walang ibang pinanghahawakan kundi pangarap. Hindi pa alam ni Teacher Myrna na ang batang pinabaunan niya ng ilang perang pinag-ipunan at isang lumang ballpen ay magsisimula sa Maynila ng halos walang-wala. Ngunit makalipas ang maraming taon, ang pangalang Lito ay makikilala sa mundo ng negosyo. At ang lumang ballpen na ibinigay niya, hindi yun kailanman mawawala sa kanyang bulsa. 20 taon ang lumipas. Maraming bagay ang nagbago sa maliit na baryong minsang naging tahanan ni na Teacher Myrna at Lito. Ang dating maputik na kalsada ay sementado na. Ang lumang waiting shed sa kanto ay napalitan ng mas malaking waiting area. May mga bagong tindahan, bagong bahay at mga batang hindi na kilala ni Teacher Myrna. Pero may isang bagay na tila naiwan sa nakaraan. Ang kanyang maliit na bahay. Nakatayo pa rin ito sa parehong lugar. Kupas na ang pintura. May mga bahaging kinakainan ng kalawang ang bubong. Kapag malakas ang ulan, may tumutulong tubig sa isang sulok ng sala. Kaya lagi siyang may nakahandang palanggana. Ang dingding na minsang nilagyan niya ng mga medalya at certificate ni Lito ay unti-unti nang nagbibitak. At sa maliit na kwartong dating tinulugan ng batang ulila, naroon pa rin ang lumang kama. Hindi niya yon kailanman ipinamigay. Baka sakaling bumalik, minsan niyang sinabi sa isang kapitbahay. Ngunit makalipas ang maraming taon, bihira na niyang banggitin yon. Retirado na si Teacher Myrna. Matagal nang walang matigas na tindig ng gurong kayang patahimikin ang buong klase sa isang tingin. Mas mabagal na ang kanyang paglakad. Puting-puti na ang buhok at halos palagi na siyang may hawak na tungkod. Ang mga kamay na minsang mabilis magsulat sa pisara ay nanginginig na ngayon sa tuwing nagbubukas siya ng bote ng gamot. 3 beses po isang araw, teacher. Bilin ng health worker na regular siyang dinadalaw. Tumango si Myrna. Ngunit nang makaalis ang babae, tahimik niyang binuksan ang maliit na lalagyan. 2 tableta na lang. Napabuntong hininga siya. Sa ibabaw ng mesa ay nakatambak ang resibo. Gamot, kuryente, tubig, at ilang papel mula sa pinagkakautangan niya. Malaki ang kanyang pangangailangan, ngunit maliit lamang ang kanyang natatanggap na pensyon. Ang kaunting ipon niya ay matagal nang naubos sa pagpapagamot. May mga araw na kailangang mamili siya. Gamot ba o pagkain? Kuryente ba o bayad sa utang? At dahil sanay siyang unahin ng iba, madalas ay sarili niya ang huling iniisip. Isang umaga, pumunta ang kapitbahay niyang si Aling Nena. Myrna, kumain ka na ba? Oo. Talaga? Oo naman. Tiningnan siya ni Aling Nena. Kilalang kilala nito ang kaibigan. Anong kinain mo? Hindi agad sumagot si Myrna. Tinapay. Ilan? Napangiti siya. Isa. Napailing si Aling Nena. Hindi pwedeng ganyan. May iniwan akong ulam. Wag na, Nena. May mga anak ka rin. Matanda na ang mga anak ko. Ikaw ang alalahanin ko ngayon. Napangiti si Myrna. Parang dati lang. Ako ang nagsasabi niyan. Kanino? Hindi sumagot si Myrna. Ngunit kusa siyang napatingin sa lumang litrato sa ibabaw ng aparador. Isang batang payat, butas ang tsinelas, nakasuot ng lumang uniform at nakangiti sa tabi niya. Si Lito. Napansin niyo ni Aling Nena. Wala pa rin bang balita? Mahinang umiling si Myrna. Matagal na. Nung una, nagpapadala pa siya ng sulat, hindi ba? Oo. Sa unang ilang taon matapos umalis ni Lito patungong Maynila, regular itong sumusulat.
Minsan isang beses sa isang buwan, minsan 2 buwan bago dumating ang susunod. Ikinikwento nito ang hirap ng trabaho. Ang pagpasok sa kolehiyo, ang pagtatrabaho sa gabi, ang mga araw na halos gusto na nitong sumuko. Ngunit lagi nitong tinatapos ang sulat sa parehong pangungusap. Teacher, hindi ko nakakalimutan ang pangako ko. Hanggang sa dumalang ang mga sulat. Naging 1 beses kada ilang buwan. Pagkatapos ay 1 beses sa 1 taon. Hanggang tuluyang tumigil. Nung una ay nag-alala si Myrna. Baka nagkasakit, baka may nangyari, baka naligaw ng landas. Ngunit kalaunan ay pinili niyang maniwala sa mas magandang dahilan. Baka naging abala, baka nagkaroon ng pamilya, baka nakahanap ng magandang trabaho. Kung masaya siya ay sapat na yon, madalas niyang sabihin. Pero sa totoo lang, may mga gabing tahimik niyang tinatanong ang sarili. Naaalala pa kaya siya ni Lito? Naaalala pa kaya nito ang bahay, ang gasera, ang mga baong niluluto niya tuwing umaga, at ang lumang ballpen. Isang hapon, nakaupo si Teacher Myrna sa kanyang lumang tumba-tumba sa harapan ng bahay. Mainit ang panahon. Tahimik ang baryo. May ilang batang naglalaro sa kalsada. Sa kandungan niya ay isang sobre mula sa pinagkakautangan. Binuksan niya yon. Matagal niya na yung tinititigan. Kailangan na niya ng magbayad. Kung hindi, maaring kunin ang ilan sa natitira niyang gamit. Napapikit siya. Panginoon, mahina niyang bulong. Hindi naman po ako humihingi ng marami. Tumingin siya sa loob ng bahay. Ang lumang aparador, ang maliit na mesa, ang retrato ng kanyang mga estudyante, at ang kwartong dating kay Lito. Kaunting lakas lang. Hindi niya hinihinging yumaman. Hindi niya hinihinging bumalik ang kabataan. Ang gusto lang niya ay makaraos. Makalipas ang ilang minuto, may narinig siyang kakaibang tunog. Isang sasakyan. Hindi pangkaraniwan sa baryo. Dahan-dahang tumigil ang isang makintab na itim na sasakyan sa tapat ng bahay. Napatingin ang mga kapitbahay. May isang batang napahinto sa paglalaro. Uy, kanino yan? Ganda. Mahal siguro yan. Lumapit si Aling Nena sa bintana ng kanyang bahay. Myrna! Hindi agad tumayo si Teacher Myrna. Hindi niya alam kung para kanino ang sasakyan. Baka naligaw lamang. Ngunit bumukas ang pinto. Isang lalaking nakasuot ng maayos na Amerikana ang bumaba. Matangkad, malinis ang sapatos. May mamahaling relo. At sa likod niya ay may isa pang lalaking tila driver. Agad nagsimula ang bulungan ng mga kapitbahay. Sino yan? Politiko ba? Negosyante yata. Bakit dito huminto? Tumingin ang lalaki sa paligid. Parang may hinahanap. Pagkatapos, tumingin siya diretso sa lumang bahay ni Teacher Myrna. Napatigil siya. Hindi siya gumalaw sa loob ng ilang segundo. Nakatitig lang, sa kupas na bubong, sa sirang bakod, sa maliit na bintana, at sa matandang babaeng nakaupo sa tumba-tumba. Dahan-dahang bumaba ang ngiti sa mukha ng lalaki. Parang may kung anong bumigat sa kanyang dibdib. Lumapit siya sa gate. Samantala, napakunot noo si Teacher Myrna. Hindi niya makilala. Lumapo na rin ang kanyang paningin. Tumayo siya gamit ang tungkod. May kailangan ho ba kayo? Hindi agad sumagot ang lalaki. Tinitigan lang siya nito. Parang pinipigilan ng emosyon. Lumapit pa. 1 hakbang, 2, 3. Teacher! Natigilan si Myrna. Matagal na niyang hindi naririnig ang ganoong pagtawag. Hindi ma'am, hindi Aling Myrna, kundi teacher. Pasensya na, sabi niya. Sino ka ba? Parang nasaktan ang lalaki sa tanong. Ngunit ngumiti pa rin ito. Hindi niyo po ako nakikilala. Lumapit si Teacher Myrna. Tinitigan ng mukha. Matipunong lalaki na. Malayo sa payat na batang nasa kanyang alaala. Pero may kakaiba sa mga mata nito. Parang pamilyar. Parang hindi niya matapos ang salita. Dahan-dahang inilagay ng lalaki ang kamay sa loob ng kanyang Amerikana. May inilabas siyang isang bagay. Hindi pera. Hindi susi ng sasakyan. Hindi mamahaling relo. Kundi isang lumang ballpen. Kupas, gasgas, ngunit maingat na inalagaan.
Nang makita yon ni Teacher Myrna, nanginig ang kanyang kamay. Parang biglang bumalik ang 20 taon. Ang terminal, ang batang umiiyak, ang bus na papuntang Maynila, at ang kanyang bilin. Gamitin mo ito para isulat ang tagumpay mo. Napatakip siya sa bibig. Ikaw na ba yan, Lito? Hindi niya maituloy. Unti-unting namuo ang luha sa mga mata ng lalaki. Opo, teacher. Lumuhod ito sa harapan niya at sa harap ng mga kapitbahay na kanina pang nagtataka kung sino ang mayamang estranghero. Yumuko ang lalaking naka-Amerikana at marahang hinawakan ang kamay ng matandang guro. Ako po si Lito. Parang tumigil ang mundo ni Teacher Myrna. Lito? Tumango ang lalaki. Opo, anak. Yun lamang ang nasabi niya. Pagkatapos ay niyakap niya ang dating estudyante. At ang lalaking kayang humarap sa daan-daang empleyado, negosyante at mga kliyente ay biglang umiyak na parang batang 12 taong gulang. Patawarin niyo po ako, teacher. At bakit naman? Napakatagal kong bumalik. Hinaplos ni Myrna ang likod nito. Nakabalik ka naman at yun ang mahalaga. Ngunit habang magkayakap sila, hindi pa alam ni Teacher Myrna na ang batang minsang pinakain niya ng pandesal at pinatulog sa kanyang maliit na bahay ay hindi lamang simpleng nagtagumpay. Si Lito ay isa na ngayong milyonaryong negosyante at ang kanyang pagbabalik sa baryo ay hindi lamang para bumisita. Dahil nang makita niyang kalagayan ng guro na minsang nagsakripisyo ng lahat para sa kanya, may isang desisyong nabuo sa kanyang isip. Panahon naman para siya ang bumawi. Tahimik ang buong paligid. Ang mga kapitbahay na kanina lamang ay nagbubulungan tungkol sa mamahaling sasakyan ay hindi na makapagsalita. Sa harap ng maliit at halos sirang bahay ni Teacher Myrna, nakaluhod ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling Amerikana. Matikas, kagalang-galang, halatang sanay na utusan ng maraming tao. Ngunit sa sandaling yon, wala siyang pakialam sa kanyang estado sa buhay. Hinawakan niya ang kamay ng matandang guro at marahang nagmano. Bless po, teacher. Nang maramdaman ni Teacher Myrna ang noo ng lalaki sa kanyang kamay, tuluyan ang bumagsak ang mga luha niya. Lito, mahina niyang sambit. Opo, itinaas ni Lito ang mukha. 20 taon ang lumipas. Ngunit sa mga mata ni Teacher Myrna ay tila nakita niyang muli ang batang payat. May butas na tsinelas at laging nakaupo sa likod ng classroom. Ang batang minsang walang baon. Ang batang halos hindi makatingin sa pagkain ng mga kaklase dahil sa gutom. Ang batang pinauwi niya sa kanyang sariling bahay dahil hindi niya kayang pabayaan. Talaga bang ikaw yan? Opo, teacher. Ako ito. Hindi makapaniwala ang matanda. Hinawakan niyang mukha ni Lito gamit ang nanginginig niyang mga kamay. Ang laki mo na. Napangiti si Lito habang umiiyak. Matagal na po akong malaki. Bahagyang natawa si Teacher Myrna. At sa simpleng pagtawang yon, tila bumalik sandali ang dating sigla ng bahay. Ngunit hindi nagtagal, napatingin si Myrna sa mamahaling sasakyan sa labas. Pagkatapos ay sa Amerikana ni Lito, sa kanyang sapatos, sa relo, at sa mga lalaking maayos ang bihis na tahimik na naghihintay malapit sa sasakyan. Lito, ano ang trabaho mo ngayon? Hindi agad sumagot ang lalaki. Inilagay ni Lito ang ballpen sa kanyang palad. Naalala niyo pa po? Parang hindi siya makahinga. Yan ang ibinigay ko sa'yo, sa terminal. Hindi niya inakalang 20 taon makalipas, babalik sa kanyang mga kamay ang parehong ballpen. Huminga ng malalim si Lito. Teacher, alam niyo ba kung ilan na ang napirmahan ko gamit nito? Umiling si Myrna. Unang employment contract ko. Napangiti siya. Unang loan application ko. Patuloy na nakikinig si Teacher Myrna. Unang kontrata nung nagtayo ako ng maliit na negosyo. Nanginig ang boses ni Lito. Unang partnership agreement. Napatingin siya sa ballpen. Hanggang sa mga kontrata ng mga kumpanya ko. Mga kumpanya. Napatitig si Myrna. Opo, tahimik ang paligid. Ang mga kapitbahay ay nakikinig din. Anong kumpanya? Napangiti ng kaunti si Lito. Marami na po. Hindi nakapagsalita si Teacher Myrna.
May logistics company po ako, construction, may investments din po kami sa iba't ibang negosyo. Parang lalong hindi makapaniwala ang matanda. At ikaw ang may-ari. Tumango si Lito. Ako po ang CEO. Napahawak si Teacher Myrna sa bibig. Hindi niya alam kung matatawa o iiyak. CEO ka na. Opo, teacher. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kasi mas gusto ko pong sabihin ng personal, nakangiting sabi ni Lito. Ngunit may isang kapitbahay na hindi na nakatiis. Sandali, ikaw ba yung Lito Reyes na nakikita sa balita? Napalingon ang lahat. Tahimik na tumango si Lito. Nagulat ang mga tao. Kilala pala ang kanyang pangalan. Isang negosyanteng nagsimula sa halos wala at ngayon may malalaking kumpanyang nagpapatakbo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Isa sa mga pinakamatagumpay na negosyante sa kanyang industriya. Isang bilyonaryong CEO. Ngunit para kay Teacher Myrna, hindi yun ang mahalaga. Hindi niya nakita ang kayamanan. Ang nakita niya ay ang batang minsang nangako sa kanya na mag-aaral ng mabuti. Teacher, muling nagsalita si Lito. Hinawakan niya ang lumang ballpen. Eto na po yung ballpen. Pinilit niyang umiti. Nagamit ko na po ito para pirmahan ang mga kontrata ng aking mga kumpanya. Bahagya siyang napayuko. Pero hindi ko makakalimutan na kung hindi dahil sa inyo, naputol ang kanyang boses. Hindi niya agad na ituloy. Wala akong kahit na anong isusulat. Tuluyan ang umiyak si Teacher Myrna. Kung hindi niyo ako pinakain nun, baka hindi ako nakapag-aral. Anak, umiling si Myrna. Kung hindi niyo ako pinatuloy sa bahay ninyo, baka sa kung saan ako napunta. Lito, tama na. Kung hindi kayo nagtipid para may baon ako, nanginginig na ang boses niya. Kung hindi kayo nagpuyat para turuan ako, pumatak ang luha niya sa kamay ng guro. Kung hindi niyo ako pinaniwala ang kaya kong magkaroon ng magandang buhay, wala po akong mararating. Hindi napigilan ni Teacher Myrna. Niyakap niya si Lito ng mahigpit. Katulad noong bata pa ito. Hindi mo kailangang bayaran ang lahat ng ginawa ko. Umiiyak niyang sabi. Hindi naman po ako bumalik para magbayad. Bakit? Tumingin si Lito sa kanya. Bumalik po ako dahil gusto kong tuparin ang pangako ko. Anong pangako? Na kapag nakaangat ako sa buhay, babalik ako. Nakabalik ka naman. Nakangiting sabi ni Teacher Myrna sa gitna ng mga luha. Ngunit umiling si Lito. Hindi pa po tapos. Tumayo siya at tumingin sa bahay. Doon niya napansin ang mas malinaw na kalagayan nito. Ang kalawanging bubong, ang bitak sa dingding, ang kupas na pintura, ang timba sa sulok para sa tumutulong tubig. At sa maliit na mesa, nakita niya ang mga bote ng gamot. May ilan ang walang laman. At sa tabi nito, may mga resibo at sulat mula sa pinagkakautangan. Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Lito. Teacher, tinangka ni Myrna na takpan ng mga papel. Wala yan. Hinawakan ni Lito ang ilang resibo. Nagkakautang po kayo dahil sa gamot. Kaunti lang. Bakit hindi niyo po ako hinanap? Napangiti ang matanda. Paano kita hahanapin CEO ka na pala. Pero teacher, ayokong istorbohin ka. Hindi makapaniwala si Lito. Hindi naman po kayo magiging istorbo. May sarili ka ng buhay. Dahil sa inyo yon. Dahil sa inyo kaya mayroon akong buhay. Tumahimik si Myrna. Mula sa loob ng kanyang Amerikana, may inilabas na folder si Lito. Ano ito? Buksan niyo po. Nag-aalangan itong binuksan ni Teacher Myrna. May ilang dokumento sa loob. Hindi niya agad maintindihan. Ano ito? Bayad na po ang lahat ng utang ninyo. Napatingin siya kay Lito. Ano? Lahat? Pero pati po ang magiging gamot ninyo, check up at anumang kailangan ninyo, ako nang bahala. Agad na umiling si Myrna. Hindi, sobra na yan. Hindi pa po. Teacher, ngayon nyo naman po ako hayaan. Hindi naman kita kinupko para gawin mo ito. Alam ko po yun. Hindi ako naghihintay ng kapalit. Alam ko rin po. Kung ganun, bakit? Napatingin si Lito sa maliit na bahay. Dahil nung wala akong bahay, binigyan niyo ako ng tahanan.
Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Teacher Myrna. Kaya ngayon, ako naman po ang magbibigay sa inyo ng tahanang hindi tumutulo kapag umuulan. Tahimik si Myrna. Hindi niya alam ang sasabihin. Hindi ko kailangan ng malaking bahay. Hindi naman po malaking bahay ang pinakamahalaga. Yung alam niyong hindi na kayo matatakot kung saan kukunin ng pambayad bukas. Tumulong muli ang luha ni Teacher Myrna. Sa loob ng maraming taon, siya ang tumutulong, siya ang nagtitipid, siya ang nagbibigay. Hindi siya sanay tumanggap. Ngunit ngayon, ang batang minsang iniligtas niya ay nakatayo sa harapan niya. Handang gawin para sa kanya ang parehong ginawa niya noon. Tahimik na inilagay ni Lito ang lumang ballpen sa kanyang kamay. Ngunit ibinalik yon ni Teacher Myrna. Wag, teacher, sa'yo na yan. Pero sa inyo po ito. Hindi na. Tumingin siya sa lalaking dating estudyante niya. Marami ka pang isusulat. Napangiti si Lito. Hindi pa ba sapat? Hindi. Ano pa po? Hinawakan ni Myrna ang kamay niya. Marami pang batang katulad mo. Marami pang batang pumapasok sa klase ng gutom. Marami pang batang walang baon, walang sapatos, walang naniniwala sa kanila. Napatingin siya sa ballpen. At kung talagang gusto mong bayaran ako, bahagyang umiti si Teacher Myrna. Ituloy mo ang ginawa ko. Nangilid muli ang luha ni Lito. Naalala niya ang sinabi nito noong bata pa siya. Balang araw, kapag kaya mo na, tumulong ka rin sa isang taong nangangailangan. Matagal niyang inakala na ang pagbabalik niya ang pagtupad sa pangakong yon. Ngunit ngayon niya naunawaan. Hindi pala sapat na bumalik lang siya para kay Teacher Myrna. Kailangan niyang ipasa sa iba ang kabutihang minsang nagligtas sa kanyang buhay. Mahigpit niyang hinawakan ang ballpen. Opo, teacher. Ngumiti siya habang umiiyak. Gagamitin ko pa po ito para pirmahan ang susunod kong proyekto. Saglit siyang natahimik. Pagkatapos ay sinabi ang mga salitang muling nagpaluha sa matandang guro. Isang foundation po para sa mga batang katulad ko. Napahawak sa dibdib si Teacher Myrna. Mga batang ulila, may hirap, mga batang gustong mag-aral pero walang kakayahan. At tatawagin ko po itong... Huminga siya ng malalim. Teacher Myrna Foundation. Tuluyang humagulgol ang matanda. Hindi dahil magiging maganda ang pangalan niya sa isang gusali. Hindi dahil milyon-milyon ang gagastusin ni Lito. Kundi dahil sa wakas, nakita niyang ang maliit na kabutihang ginawa niya noon ay hindi natapos kay Lito. Magpapatuloy yon sa daan-daan, marahil libu-libong bata. At habang magkayakap ang guro at dating estudyante sa harap ng lumang bahay, mahigpit na hawak ni Lito ang kupas na ballpen. May mga taong yumayaman dahil sa perang naipon nila. Ngunit may mga taong tunay na yumayaman dahil sa kabutihang ipinapasa nila sa iba. At para kay Lito, gaano man kalaki ang kanyang kumpanya, gaano man karami ang kanyang pera at gaano man kataas ang kanyang narating, iisa lamang ang taong lagi niyang ituturing na unang naniwala sa kanya. Ang guro na minsang nagbigay sa kanya ng pagkain, ng tahanan, ng edukasyon, at higit sa lahat, ng pagkakataong baguhin ang kanyang buhay. Ang kwentong ito ay isang paalala sa atin. Ang bawat kabutihang ipinapakita natin sa ating kapwa, gaano man ito kaliit ay babalik sa atin sa paraang hindi natin inaasahan. Huwag tayong mapagod tumulong dahil hindi natin alam, ang batang tinutulungan mo ngayon ay ang taong magliligtas sa iyo bukas. Muli, ako si Skylar at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.